Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online at isang magandang araw ng Miyerkules ngayon at siyempre mukhang maulan ngayong araw na to at nagdala ba kayo ng inyong mga payong? Anyway, ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Barreiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit at matiwasay na hapon po sa inyong lahat, lalo-lalo po sa viewers at listeners ng Serbisyo Balita Live Online. At syempre po, para po sa inyong mga komento, hinaing at panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po tayong mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita sa inyong mga lugar. Okay, so ngayong araw na to, ngayon ay tama-tama nag-uumpisa na ang yung short film festival dyan sa lungsod ng Calamba. Yan ay bahagi ng pagdiriwang ng one-week celebration ng Buhayani Festival at nandun ang ating kasamang si Levi Tatad at maya-maya ay kukuhanan natin siya ng development report dyan sa kung ano na ang nangyayari. Balita natin ay may mga batikan at talagang kilalang mga direktor ang sumali sa nasabing short film. Siyempre, katulad ni Direk Mario J. Del Reyes, diba? Na kaibigan ni Tito Rafi. Saka nandyan din daw si Direk yung kilalang isa pang direktor. Basta halos lahat ng batikang direktor sa Philippine Cinema, andyan. Talagang ika nga, mukhang itong grupo nila ng Binyan na unang nanalo noong isang taon ay mapapalaban yata. Pero ewan ko kung nag-entry sila. Baka hindi na sila pwede kasi sila nanalo last year. Yung unang hakbang. Yung unang hakbang. Oo. At siyempre, doon sa mga nakapanood, talagang ika nga,
karapat-dapat talagang mahihirap. Hindi, actually yung unang hakbang naman yung pinromote natin kasi kaibigan natin si Kagawad BJ Borja ng Barangay Tilda Paz, kasama siya dyan sa production ng unang hakbang. Yeah. Yan. At siyempre, yan ay 1 week long celebration at sa Biyernes, ang pinaka-highlight, yung flower sa ika-154 na birth anniversary ng ating pambansang bayani na si God Jose Rizal. Mag-start siya ng 7 o'clock, 7 o'clock. in the morning ng flower offering. Flower offering yan. Tapos may konting programa hanggang bago magtanghalian. Tapos pagdating ng hapon ay doon naman mag-umpisa ang yung mga float parades. Ayun, sabi nga ni Mayor Timmy Chipeco na Luzon ng Calamba, lahat ay iniimbitahan, saksihan ang magandang float parade dito sa Luzon ng Calamba sa June 19. Sa June 19. At ang balita ako, may pinalakihan yata ang papremyo. 200,000 yata. Para sa mga best medal. float ba? Sayang. Syempre mga big time din naman ang kasali dyan. Malaking Ang kumpanya. SM, Calamba, ang Meralco. Syempre yung mga establishment pa dyan, yung mga bagong tayong school, kasali din sila. At naalala ko nga yung sa light festival naman ng Festival of Lights sa Tanawan City. Parade of Lights sa Parade of Luzon ng Lights. Tanawan. Yan, talagang mga malaking company rin ang mga sumasali, kaya pabonggahan sila doon. Yun nga lang, talagang pagandahan ng pailaw. Syempre hindi rin naman talaga pahuhuli ang Luzon ng Calamba kung pagandahan ng festival. Kaya sa ating mga viewers, ayan, doon sa mga May time, total, nadeklara ng non-working holiday sa June 19 holiday, sa buong yay. Laguna. Yan. Ako, tuwa ang mga bata. Anyway, kahit yan ay holiday, sigurado may baon yan. Ayan. Para doon sa mga magjo-join sa festivals. At sa lahat natin ng mga reporters, mukhang ito, good news sa ating mga viewers. Talagang palakas na ng palakas ang ating programang Serbisyo Balita live online. Ayan, at nadagdagan tayo ng 2 reporter. At mamaya mapapakinggan natin yung mga reports nila. Yan siyempre unti-unti. At baka sakali tayo ay magdagdag na rin ng oras. Dahil pag dumami yan, tiyak, wala na kaming sasabihin kung hindi may pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ayan, may mag-uulat na, excited na. Okay. Ang Lady Expose natin. Ayan, ang Lady Expose ay mag-uulat. At yan kumbaga sa Hello? abangan natin ang meron tayong pag-uulat mula sa labas ng himpilan. May tatanggapin tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Cavite kay Beth Sarinas. Beth, magandang hapon. Okay, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Lalong-lalo na sa inyo kasamang RJ at kasamang Larry at napakalakas ng ulan dito sa bayan ng Imus. Okay, maging sa ating mga televiewers at listeners na ngayon ay kasalukuyan nakatutok, lalo na dyan sa bayan ng Kawit. Marami na pong nakikinig sa atin kasamang RJ sa ating programang Serbisyo Balita live online dito sa Cavite. Ito po ang inyong lingkod na si Beth Sarinas, ang inyong Lady Expose na handang magsibanat ng mga kabuluktusan at malya sa ating kapaligiran. Hindi sa mga nangyayari hindi maganda na ginagawa ng ilang mga tiwaling pulis. Ating po tatalakayin ngayon kasamang RJ bilang follow-up report ang mga nangyayaring pang-aabuso at pagmamalagig na ginagawa na bulok na sistema ng ilang pulis na nakapasok sa lalawigan ng Cavite. Partikular na kasamang RJ dito sa bayan ng Kawit at Dasmariñas City na kung saan bumubog ang mga balita na sa dami ng reklamo ng mga residente dito sa nasabing bayan. Nariyan raw kasamang RJ na kapag nagkaroon sila ng mga operation, ang mga pulis dito may mga ilang mga gumagamit ng mga
mga technique o style. Sa ultimo, ang mga taong hindi target ay nadadamay at pinapasok ang kanilang mga bahay ng walang mga warrant of arrest o search warrant. Maging hindi sila ang mismong pinpoint na target nila sa kanilang operasyon ay pinapasok ang kanilang mga bahay, lalo na yung mga kapitbahay nila na malapit sa pinangyayarihan ng kanilang operasyon. Kasamang RJ, nakahanda na rin naman daw magreklamo ang mga biktima sa iya sa Internal Affairs Service Office. May mga nagbibigay na rin sa atin ng mga salaysay. Kasamang RJ, sinadaing na nila ultimo ang kanilang mga personal belongings, ang mga personal na gamit gaya ng cellphone, maging ang kanilang wallet na may lamang pera at mga ID ay mga kinukuha. Ang relo, tablet ng kanilang mga anak ay kinukuha rin. Yung mga briefcase nila, alahas, aircon sa bahay, yung pagdating sa mga flat screen TV at iba pang mga gamit, appliances, ay kanilang ninilimas. Kaya dalil na lamang ang galit ng mga ito. At take note, kasamang RJ, ganun kagrabe ang nangyayaring hulidap ng mga tiwaling kapulisan ito. Ang masakit, hindi pa sila ang mga target at mga kapitbahay lamang sila. Sa ugnay sa mga pangyayaring ito, sa bayan ng Kawit, dito ay talagang sadyang sinusuka na ang mga opisyales ng kapulisan. At pati dyan sa bayan ng sa City of Dasma, Cavite, ay yan daw ang may pinakamalaking bilang ng Gestapo at na ang Kawit. Dagdag pa dito, inaasahan ng maraming residente sa bayan ng Kawit ang mabilisang pag-relief sa mga opisyal dito dahil hindi nakarapat-dapat mga maupo. Ang tanong sa mga police officers na involved sa hulidap operation ng mga ito, kailan ito marerelief PD? Kaya pending natin si Police Director Dapidas Castomo, sir, ng Camp Pantalyon, Garcia Headquarters dyan sa Imus. Kilos po at nag-iiyakan na ang mga nasabing biktima ng mga pagkahoy na mga pulis na ito. Kaya mula dito sa Imus, Cavite, ito po ang lingkod na si Lady Expose, nag-uulat, Beth Sarinas, ang sumiservisyo sa Serbisyo Balita sa Cavite. Okay, maraming salamat Ate Beth, at talagang medyo medyo mala-expose talaga itong si Ate Beth. Pero anyway, yan naman kasama rin naman ang ating public service at talagang tayo naman tayo ang mata ng ating bawat komunidad at tayo rin ang boses ng bawat komunidad para upang isiwalat ang kung ano man ang dapat isiwalat at dapat syempre wag natin kakalimutan purihin naman natin yung mga magagandang nagagawa ng ating mga public officials. Yan, syempre happy viewing nga pala kay Mayor Tic Aguinaldo ng Bayan ng Kawit, Cavite at balita natin nanonood sila ngayon. Maraming salamat po at sana po ay maging regular po namin kayong viewer every Monday, Wednesday, and Friday. Happy viewing din kay Secretary Edu Reyes ng lungsod ng Binyang. At pati yung mga staff niya. Secretary ng ng Sangguniang Panglungsod. Yan si Sir Edu at yan ang talagang magiting at makisig na ama ni Dada Reyes. Yan ang kung ano ang puno siyang bunga, kaya kita natin ang sipag talaga ng bata. Batang-bata pa to si Dada, pero talaga naman hindi na raw mahagilap ng ama sa bahay dahil sa sobrang sipag at talagang sa kanyang pakikisalamuha at pagbigay tulong sa bawat barangay dyan sa Binyang City. Ayan, dyan sa lungsod ng Binyang, abangan niyo po yung mga programa po at events ni Konsihala Dada Reyes. Konsihala din kasi dati naman siya naging SK President. Dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online at Live on Live. Ayan. At syempre, speaking of sa mga patuloy na nakasubaybay, isang magandang araw rin nga pala po kay Ann Binay
At ma'am, sana po ay talagang patuloy naman po na kayo'y nakasubaybay dyan at alam naman natin na chinichismis nyo kami kay Mayor Len. Ayan, nabisto tuloy. Nagkakachismisan yung dalawa. Tayo ang pinag-uusapan, ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan. Tayo napapanood via Ustream sa internet. Ayan. Siyempre, pag Balitang Laguna at Calabarzon. Interesado lahat, siyempre. Yun nga lang. Pero siguro magiging interesado rin ang mga tiga-ibang lalawigan dyan dahil unti-unti po tayong mag-e-expand ng ating mga correspondents, mga reporters sa iba't ibang mga probinsya, iba't ibang region. At hopefully by next month, meron na po tayong mag-uulat mula sa lalawigan ng Iloilo. Ayan. At from the Visayas area. Ayan, talagang ewan ko kung paano mangyayari dyan. At kung English man, o Tagalog, o Bisaya. Ha? Pero, ayan. Siyempre, maraming salamat po doon sa mga nais na sumama sa amin. Ha? At ika nga, makiisa. Ayan. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng himpilan. At meron tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Cavite dito sa ating kasamang si Roger Umeres. Roger, magandang hapon. Okay, kasama ang update. Magandang hapon. Yes, magandang hapon. Tuloy. Magandang hapon sa inyong lahat dyan at sa lahat ng nakatabay sa Serbisyong Balita. Kamakailan lamang ay sumadya ang lingkod sa rektampula sa bayan ng Dasmariñas at napamalaang lungsod ng Dasmariñas kung saan hindi sinasadya na pag-alaman natin na may kaganapang tulong sa liga ng mga barangay sa bulwagan ng Session Hall sa ikalawang palapag ng City Hall ng Dasmariñas City, Cavite. Dahil dito ay tinanda nating kunan ng ilang pahayag ang ilang kapitan na tumalo sa pagtutulong. Ito ang mga barangay chairman. So, bakit hindi tayo pinalad na makakuha ng pag-uurap tungkol dito? Ayon sa staff nito si Vice President Bugoy Nora ay hindi raw maaaring makapasok sa ang media kaganapang pagpupulong na ito. Kaya naman pinapunti namin na lisanin ang bulwagan ito na sangguniang pagsunsod ng sector. Kaya dito umano'y mukhang nilalayo ang mga staff ng tanggapan ng Vice President ng ugnayan ng mga liga ng barangay at media president. Kasamang ate, bago tayo magpakilala, ay batiin muna natin itong batiin muna natin itong ginawang action police Director Superintendent Donald Istomo. Saludo kami sa iyo, sir. Bigoy, sa inyong pagtanggilik sa aming grupo ng Serbisyong Balita. Mula dito sa Dasmariñas, Cavite, nag-uulat Roger Ramirez. Sa Live Online Nationwide. Ayan, at medyo bago pa lang kasi si Ka Roger at ika nga, anyway, okay lang yan at paglaon niya, nakaparoon niya ni Koy na nag-improve sa kanyang pag-uulat. Ayan, at syempre bigay respeto tayo sa senior citizen. At nakakalungkot yung balitang yan na hindi raw pinapasok ang mga media doon sa sinasagawang meeting ng
Sangguniang Panlunsod ng Dasmariñas o ABC meeting. Bakit kaya? Baka may sikreto sila na Baka naman sila may pinagpupulungan ng dapat ikangamit sa kanila lang. sa kanila lang. Pero ang pagkalam ko, pag may mga ganyang meeting ay dapat ayan ay open to the public para upang marinig nila ang mga ang mga pinag-uusapan at tinatalakay sa bawat sesyon. Mahirap ng pag-isipan ng kung anong mga mali siya ang nangyaring yan. Pero ito, panawagan dyan sa Sangguniang Panlunsod ng Dasmariñas at dyan sa ABC. Alalahanin nyo, kayo yung mga public figures, public servants, kaya anything you say or do should be open to the public, lalo at may mga pagpupulong. So, Kailangan maging transparent, di ba, mga public servant? Kaya nga, dapat maging transparent tayo. Yan, at meron ulit tayong pag-uulat mula sa lisod ng Kalamba. Ayan. At may tatanggapin tayong ulat mula sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tatad. Levi, magandang hapon. Yes, magandang hapon kasamang RJ at formal na tayo nakatanggap ng warrant arrest sapagkat ito pa lang may-ari ng Sparkle News ay wanted sa kasong bigamy at istapa. At may pinalabas kang warrant of arrest sa sala ni Manuel G. Talumbidis, presiding judge ng First Division ng Court of Appeals. At ito sinasabi na inaatasan ng lahat ng kapulisan na itong si Jacinto Habon Bagapuro ay na sentensyahan at ino-orderang arestohin ng sinumang mga kagawad ng pulisya. Ito ay may aka na Jimmy Bagapuro. Si Bagapuro ay managing editor ng People's Bulletin at may-ari ng Southern Sparkle News at sekretary din ng Istana Homeowners Association sa Imus, Cavite. Anumang impormasyon, tumawag sa pinakamalapit na police station at sa nakalap ating mga dokumento ay positibong may warrant of arrest itong si Jimmy Bagapuro, itong may-ari ng Sparkle News. Kaya pala ganun lamang na mag-alis itong si Tess Mucho na para Villegas sapagat yung palang kanyang Sparkle News na may-ari ay may warrant of arrest pala at siguro kaya nga nangungulik na ito sa lungsod ng Calamba dahil pambayad dito sa pag-aresto dito kay Jimmy Bagapuro yung kanyang Sparkle News. Kaya binabalaan natin yung lungsod ng Calamba na mag-ingat sa mga publisher at mga manlulukong managing editor ko na si Tess Mocho na yung kanyang may-ari ng dyaryo ay wanted sa kasong istapa at bigamy. Dahil dito sa korte na batay sa pinalabas ng korte na si presiding judge Samuel Talumbidis na ito pa ay noong December Calawag Quezon, December 20, 2013 pa ito pinalabas hanggang sa ngayon ay nananatiling at large pa rin ito si Jimmy Bagapuro. Kaya tinasawagan nito si First Director Police Chief Superintendent Richard Albano na paki-arresto itong may-ari ng Sparkle sapagkat matagal nang wanted ito kung tunay yung inyong Oplan Lambat Sibat na sinasabi nyo na arresto ay ng mga wanted person dito sa Calabarzon. Kasama ba sa operation na Oplan Lambat Sibat yung gano'n? Mga wanted ito, pare. Di ang kukuning dyan, magandang mag-SW dyan, si Mara. Isarili niya, publisher, Oo. Dapat makakontak. Kaya pala ito, pinipilit niyang makuha yung 300K sapagat para may pambayad doon sa aresto sa mga pulis doon sa kanyang sinusulatang Sparkle News, di ba? Yung sinisingil na 350,000 sa lungsod ng Calamba. Oo. Ang laki naman. Gumawa pa siya ng drama, kaya pala yung style nito, style din ng kanya
may-ari ng dyaryo na Sparkle. Parehas sila ng style. Di ba? Oo. At kung ito ay maraming nadispalkong pera si Bagapuro, ganun din naman itong si Tismocho sapagkat marami itong ginoyo sa housing, lalo na sa bahagi ng Perucarel, yung PNR, yung tinatawag natin na relocation site ay ito pala ay nangungulikta rin at hanggang sa tutumas ay nakaabot na ito sa pangungulikta sa mga housing project ng ating pamahalaan. Kaya pinabalaan ng publiko dito kay Tismocho alias Mara Villegas na mag-ingat kayo. Baka kayo ay sunod na biktimahin ng mga ito, lalo ng Sparkle News dito sa bayan ng sa lalawigan ng Cavite na nakabate. Kaya pala napakalayo ng publication ito. Yung pala ay nagtatago. Nagtatago at sanay na sanay palang mangganso itong mga ito. So yan ang ating report mula pa rin dito sa lalawigan ng Laguna para sa Serbisyo Balita. Levi Tatas nag-ulat live. Okay, Ayan. salamat. Kaya, Maraming Levi. salamat, Levi Tatat. Hindi na natin natanong, pero yung about sa sinihan, Ayan. At yung showing kanina. hanggang alas 9 naman yan eh. So, Hindi, pwede pa naman humabol ng report mamaya. Ayan. Pwede ka humabol. At ayan. Anyway, so mukhang ika nga. Umuulan na raw. Naalala ko yung sinabi nga pala ni Ate Beth kanina, umuulan na sa bayan ng Kawit. At ayan, dito sa atin sa lalawigan ng Laguna mukhang bumubuhos na rin ang ulan. Ayan, at doon sa mga ating mga kasama, Bumubuhos na din ang mga reporters natin. yan, bumubuhos na rin. At may tatanggapin ulit tayong ulat mula sa labas ng himpilan. At meron tayong pag-uulat mula sa NCR sa kasama nating si Edward Flores. Edward, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Sir RJ, sa iyo na rin, Ma'am Arnie, at kayo na rin sa ating masugid na dagang pakinig. Inaprobahan na sa ikatlong huling pagpasa sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang Free Public Wi-Fi Bill o House Bill 5791 na pinangungunahan ni Kabataan Party List Representative Terry Dizon. Ang Free Wi-Fi Bill ay magbibigay ng libre paggamit ng internet Wi-Fi sa lahat ng opisina ng gobyerno, publikong establishmento, party, hospital at terminal. Ang Information Communication Technology Office o ECTO ng DOST ang inatakang magpatupad sa nasabing panukala. Inaantabayanan na lang ang pag-aproba ng Senado upang ganap ng maging batas ang nasabing panukala. Nag-uulat, Edward Flores, Sumeservisyo para sa Servisyo Balita Worldwide. Ayan, maraming salamat kasama nga Edward. At ayan good news sa ating mga kabataan at saka kahit yung libreng pagpapagamit ng Wi-Fi. Ang alam ko, marami na sa mga lungsod, sa iba't ibang lugar, ang ika nga, meron na silang Wi-Fi zone. Ika, parang sa Kalamba. Pero mahina pa yan. yung mahina pa. Siguro dapat, ewan ko talagang kahit saan, dito sa Pilipinas, ayan, napakahina, napakabagal ng internet natin, pero napakamahal sumingil. Ayan. Kailangan talaga magkaroon ng Wi-Fi zone para dumami din ang viewers natin. Oo, baka kailangan patakasin, pabilisin ang ang internet connection. Yan ay nako, ewan ko ba. Pero maalala ko lang meron tayong katanungan last Independence Day kung tayo lubusang malaya. Eto, nababanggit lang itong internet, itong sa akin palagay, sa ating lang, sa inyo, tanungin nyo sa sarili nyo, malaya ba kayo? Malaya kayo ba in a sense na yung itong mga big companies na utilities ng kuryente, tubig, telepono, at yan, internet. Kayo ba'y malaya sa mga yan? Ika nga, whether we like it or not, magbabayad at magbabayad tayo sa kanila. Bakit natin nasabi? Ewan ko ito, nagpapaload kami minsan, malimit kami magpa-load. Malimit na manakawan.
ang ating kasamang si Miss Larnie ng ng telecommunication na Globe. Nagkarga kanina ng 50 pesos, hindi pa na ipaparegister, wala ng balance. Ewan ko kung saan napapunta. Pero pumasok yung load yun nga lang, nung magre-register na, nawala na. 50 pesos nga lang yan kung iisipin. Pero, ilang daang libong katao kaya ang nabibiktima ng ganitong klase na hindi natin malaman kung technical problem sa kanila or ano. Pero just imagine kung merong 100,000 katao sa loob ng isang araw na mananakawan ng 50 pesos, 5 million pesos a day ang nananakaw sa madlang Pilipino. Hindi, okay naman tayo nakawan, basta nasa tamang presyo lang, di ba? Oo, okay lang. Masyadong mataas yung kuryente natin. Yan, sa kuryente. Diba? Yung ika nga, pasintabi, pero yun, babala dun sa mga nagnanakaw ng kuryente, ang mga nagja-jumper. Yan, ang nagsasuffer niyan yung mga nagbabayad ng kuryente dahil sa amin iniaatang ang ininanakaw nyo. Tayo naman, patuloy pa rin tayo magbabayad yan, whether we like it or not. So, nga, tayo ay parang mga mistulang naka-hostage. Yan. Wala tayong magagawa. Magbayad tayo dahil pag hindi tayo nagbayad, putol ang kuryente. Mabuti na lang ako. Yan. Hindi ako nagbabayad sa Meralco. Tandaan yan. Hindi ako magbabayad dahil naka-solar panel kami. Yan. Yan lang ang kagandahan pag naka-solar panels. Wala nang binabayaran. Yan. Kaya nga, sayang din ng 1.5 isang buwan. Pambili na rin ng ng bigas at ulam yan. Ay di, okay ka lang doon sa sinabi ni Miss Lea Salonga. Yung sinabi ni Miss Lea Salonga na hindi na dapat i-celebrate ang independence dahil hindi naman talaga tayo tunay na malaya. Tunay nga yan sa mga netizens na bumatikos sa magaling na singer at kilala, premyadong singer si Lea Salonga. Pinatikos nyo. Pero kayo mismo, tanungin nyo sarili nyo, malaya nga ba kayo? Hindi, si Miss Lea Salonga, masyado lang siyang prangka. Diba? Prangka lang. Sinasabi niya lang yung totoo. Sabi lang yung totoo. Hindi yung kailangan sumipsip sa gobyerno, diba? At may mga sound effects na tayo ngayon ng nagpapatunay na tag-ulan na. Yan. Kaya nga, mabuti na lang kahit umulan ay hindi pa rin napuputol ang signal. Ayan. So, anyway, bumalik ulit tayo sa yung critics, yung mga nagkomento laban kay Lea Salonga. Pagka-isipin nyo na mabuti, malaya nga ba kayo? Tunay nga ba? Yan nga yung sinasabi natin. Sa ating mga sa ating electric companies, yun na lang nga hindi natin maiwasan Talagang kailangan natin magbayad. Uy, kahapon nga pala, si General Espina, ang ating Chief PNP, ay nasa lalawigan ng Batangas. Yan. At yun ang iulat ng ating kasama. Ang ating Chief Reporter na si Coy Laura. At meron tayong tatanggapin ulit na ulat sa labas ng himpilan. May pag-uulat tayo mula sa lalawigan ng Batangas sa kasama natin si Coy Laura. Coy, magandang hapon. At magandang hapon na rin po doon sa mga ating mga libong tagapakinig dito sa Serbisyo Balita Live Online. Kanina, nagpunta rito akong alas 8 ng umaga sa Batangas Provincial Police Office si OIC Chief PNP General Leonardo Espina upang ganap na masaksihan ang tagumpay ng Oakland Lambat-Sibat at ang PNP Officers and Ladies Club Philippine Red Cross Batangas para naman sa kanilang ginaganap na pre-pneumonia vaccination and bloodletting activity para sa kapulisan ng Batangas Police Provincial.
At nag-award din siya ng mga medalya para naman dun sa mga natatanging police official na gumawa ng kanilang tungkulin dito sa Batangas. At gayon din merong tayong press release na natanggap tungkol dun sa mga accomplishment ng sinasabi nating Oplan Lambat Sibat. Ito ang mga kabuuang ulat ng press release, yung accomplishment ng wanted persons at number of operations conducted, 405, at ang number of persons na na-arresto ay 426. At doon naman sa mga accomplishment sa illegal firearms ay nagkaroon sila ng operations, 129 na operation, at ang kanilang nadakip sa search warrant ay 25 katao, sa checkpoint ay 13, at sa iba pang mga operasyon ay 91 o 91. At meron din silang napatay na isang wanted person. Sa kabuuan sa illegal firearms ay nagkaroon ng 143. At sa accomplishment naman sa illegal gambling, nagkaroon ng numbers of operation na isinagawa na 114, at number of person na na-arresto ay 252, at amount of money na nakumpiska ay 41,155, at ang number ng nakasuhan sa korte ay 112 persons. Ayun naman sa mga checklists na isinagawa o checkpoints ay 3,988, at ang number of motorcycle na na-impound ay 885 na motorsiklo ang nandito ngayon sa Batangas Police Provincial Police Office sa kanilang ginawang checkpoint para sa Oplan Lambat Sibat. Sa search warrant naman na kanilang nadakip sa checkpoint ay 70 person ang kanilang nadakip sa search warrant na may mga, ulitin ko, ito yung mga taong may mga search warrant na kanilang nadakip sa checkpoint ay 70. Sa check, bali ang kabuuan ng nahuli sa checkpoint ay 815. Ang accomplishment naman sa illegal drugs ng Batangas Police Provincial Operations ay nagkaroon sila ng operasyon na isinagawa na 528 beses sa iba't ibang mga presinto dito sa kabuuan ng Batangas area. Ang number of person na na-aresto ay 736 sa 528 na operation, 736 persons. At sa number of marijuana confiscated, ang mga halamang marijuana na kumpiska nila ay 123 pieces na dahon. At sa gramo naman ng marijuana ay 1,527.69. At dalawang tinatawag na balot na o bundle ng marijuana. Sa number of shabu naman na nakumpiska dito sa Batangas, sa kabuuan ng Batangas ay 912.747 grams ngayong buwan lang na ito. At ang sachet ay 162. At ang total value ay 12,334,289.45. Ang marijuana at shabu na po yan ang value ng kanilang kabuuang na nakumpiska dito sa Batangas. At meron ng ulat ang ating police director para sa mga media. Ito po ang kanyang pabaho na sinabi kanina na para sa ating mga media. Pakinggan po natin ang kanyang alibain kaninang umaga po. Ito po ay isang maikling talumpati lamang po para sa mga taga-media. Maraming salamat po sa inyo. At inyong mga kailangan po sa mga nangyari. Maraming salamat po pa rin. At dito sa aking pagkakatuloy na nakita sa marami na mga tao sa puso ko sa ito. Napakahirap. Kaya inyong ay tatang inyong ito. Ay kasama na sa mga
Director OIC Chief PNP General Leonardo Arias Espina na nagpunta po rito bumisita sa ating probinsya sa Batangas. At mula po dito sa Batangas area, ako po si Koy Hipolito Laura, nagsiservisyo para sa serbisyong balita live online. All of you again, hindi na ako magpapahaba pa ng ating talumpati. Maraming salamat po sa inyo. At sa inyong mga, parang kapatid ko ng mga kayo, nakikita akong all of you again. Ayan, maraming salamat, Koy, Laura, at siyempre, ang ating Chief PNP ay in-acknowledge ang presensya ng media doon sa ginanap na presentation ng accomplishment ng lalawigan ng Batangas. Ayan. Oh, mukhang ang dami talaga accomplishment din. Talagang pagalingan ng mga PD ngayon. Oh, yan. Siguro next week bibisita tayo sa lalawigan ng Batangas. Yan, Batangas at yan, sa magko-courtesy Quezon. tayo. Yan, para siyempre isang pasada. Kasi kahapon galing tayo kay PD Estomo. Yan, ng lalawigan ng Cavite. Happy viewing po at salamat po sa pag-entertain sa amin. Ayan, at sa mabilis na aksyon. At syempre din po, si RD, Kay Richard Albano po, na napakabait. At talagang anytime available ang kanyang cellphone basta pagdating sa sa daing ng ating mga kasama sa hanap buhay pagpatungkol sa paglilinis ng kanilang hanay. Anyway, RD Albano, asahan niyo po, hindi naman puro bad news ang ibibigay namin. Siyempre, kailangan rin namin ibigay sa inyo yung mga accomplishments ng bawat kapulisan sa ating mga napupuntahan lugar at napupuntahan ng ating mga reporters. Ayan, basta asahan nyo, kami dito sa Serbisyo Balita Live Online ay inyong kaagapay pagdating sa public service. Uy, nga pala sa lalawigan ng Laguna, ha? Parang hindi tayo na-inform about dun sa 19 na katao na nabiktima ng food poisoning na ginanap dyan sa Kapitolyo, sa Laguna Cultural Center. May Santa Cruz, Laguna. May na food poisoning pala dyan. 19 na tao ng sa anong saan galing yung mga yan? Ang mga nabiktima ay empleyado ng E-Home Improvement Center Incorporated na nakabase sa Barangay Pagsawitan Ng Santa Cruz. Yan. Oy, panawagan dyan kay Major Seric, Major Seriano. Seric. Dapat may Soriano. police report dyan, tapos ipapasa nila syempre sa PPO. At pwede naman, direkta mula sa inyong cellphone. I-text nyo kami. May number kami dyan sa inyo. I-text nyo kami ng mga ganyang kaganapan. Hindi tayo pwedeng media blackout, news blackout sa mga bad news na nangyayari. Kailangan, good or bad, na-inform kami. Kami lang bahala mag-revisa kung anong babalita namin. Basta't yan, panawagan. Kapag tagubili ni RD, Richard Albano. Saka ni Laguna Police Director Florendo Saligaw. Sir, good afternoon. Ang tagubili niya doon sa mga hepe, mag-ulat kayo, hindi lang sa PPO. Magpadala kayo ng mga SMS sa mga media representative, sa media personnel para may ulat yung Pero syempre, meron tayong protocol dyan. Kapag ang kaso ay ongoing, pwedeng hindi muna i-text. Pero yung mga lason, dapat talaga i-update ang tao, di ba? Lason to Aksidente, lason, yan, patayan. Pero minsan yung patayan, yung kapag at large, yun, pwede nating maintindihan yun. pwedeng hindi muna kasi baka masunog ang operation. Okay lang yan. Pero yung mga progress report, yan. At yan, katulad mga huli sa droga, huli sa minsan nakakaligtaan nyo na. Para pat nagbigay kayo ng number nyo? Para pat nagbigay kami ng number namin, mga contact numbers at saka email kung wala rin naman kami. Wala rin ba dumadating sa journal natin? Sa journal dumadating pero mukhang hindi lahat ng bayan isinasama doon.
Ito, in fairness, dito sa ating kabarong si Roy Tumandao, may tampo talaga siya na hindi sila pinapadala ng SMS. Ayun. Ito, ano ko lang. Tama naman siya doon. Tama siya doon, pero ang problema nga lang ay napalitan na yung PIO. Hindi na si Ma'am Orate nandyan. Si Police Superintendent Ama. Ama ang nandyan. Yun. So siguro naninibago pa yung pero tao. In fairness kay Police Superintendent Ama, natanong ko siya kung bakit wala nga dumadating na text sa atin. Inaayos siya tayong No, inaayos yun siguro yung mga listahan ng yung mga listahan. Contact Maski numbers. sa amin, wala din dumadating. Yung kasi, dalawa lang, mga dalawang police report lang yata yun. Sa isang araw. Hindi, kanina wala nga Kanina Pati wala. nga yung barilan security guard, wala din dumating sa atin. Hindi rin dumating yun. Sa Luzon ng Kalamba. Kaya nga, para maiwasan natin yung mga ganitong tampuhan, it's either na i-update nyo yung journal nyo everyday, padala nyo sa aming mga email, sa lahat ng mga media outlets na nandyan sa inyo, padala nyo para wala tayong Siguro pag nagpunta tayo sa Kapitolyo, sana ma-interview natin si Dr. Montesilio, yung hepe ng ng ospital sa Provincial Health Office. Tungkol sa kaso nung lason. Pero ito hindi naman pagkain na galing sa Kapitolyo yan. Maaaring kumuha sila ng ibang maaaring galing sa labas, umorder ng pagkain yan. Pero definitely, hindi kagustuhan ng provincial government na may mangyaring ganyan. Yan. At tayo lumawig sa ating programa. Babalik tayo makalipas ang well-awaited na commercial. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. At nagbabalik ang serbisyo balita at live online. Meron tayong tatanggapin muling pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan.
At meron tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Cavite sa kasama nating si Adan Gabato. Adan, magandang hapon. Okay, magandang hapon kasama mga Diego sa Lainali. Okay, Ayan, at mukhang nagpuputol-putol ang ating signal. So, Ayan. sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Anyway, at babalikan natin si kasamang Adan sa kanyang pagre-report. Ayan sobrang lakas na ng ulan sa Cavite ngayon. Parang dito sa office natin. Sa atin, Sobrang lakas. lakas ng pag-ulan. Anyway, yan, subukan natin ulit ang pag-uulat ni Adan Gabato. At tatanggapin na natin ang pag-uulat mula sa ating kasamang si Adan Gabato. Adan, magandang hapon. Okay, magandang hapon sa iyo kasama mga Jay, kasamang lagi. Kung saan ay naririto tayo ngayon sa kahabang na Ginaldo Highway sa Las Marinas, Cavite. Makailan lamang, pinagulabog ang mga barker na bubuhay sa pagkatawag ng pasahero sa mga jeep. At inaasahan ng mga barker dito ay sila ay makulong ng 9 na araw sa loob ng bilang buwan sa jail ng PNP Station ng Las Marinas, Cavite. Kanina lamang ay nating nakapanayam itong si Reynaldo Jimenez, 41 years old, nakatira sa barangay San Antonio de Pato, ito sa nasasako ng nasabing lungsod. Napagalaman dito ay nagtatawag ito ng paser sa lugar na sitake, isang jeep ay bigla na lamang itong hinuli ng mga traffic enforcer ng Las Marinas City, Cavite, na kilalang si Traffic Officer Baez. Nasa siyam na tao ang nahuling illegal barker sa mga lugar ng Waterman sa may Palapala, Robinson at sa ilang lugar na malapit sa mga barangay. Okay naman dito ay pinagsipiyansa ang mga nahuli pa ng halagang 2,000 piso bawat isa upang ito'y makalaya sa jail. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa ng mga judge kung ano ang sasampang kaso sa mga nahuling barker at kung mapapatunayan walang mabigat na sasampang kaso laban sa mga ito. Ang nahuling barker ay malamang na ay mabawi pa nito ang kanilang inilagak na pera, cash money na 2,000 cash, Philippine currency, peso bit. Mula dito sa Cavite, ito si Adan Gabato, nag-uulan at patuloy na sa servisyo. Balita. Ayan, maraming salamat Adan Gabato. Ayan, at finally, nakabuo ng report kahit maulan. Ayan, at Ayan. yeah, Kasi wala pang- rain or shine, the show must go on. Ayan, ika nga, 24/7 at umulan man o bumagyo, lumindol man. Oh. Naalala ko Ayan. sa kasama ka din, di ba, nung bagyuhan, nagre-report pa rin sa may yun. baha. Mga sa gitna ng kabahaan yan, nagre-report doon sa bayan ng Pagsanghan. Yan kasipag ang ating kasamang si Adan Gabato. Ayan. Ay nga pala, Ingat ha, ingat. Yun nga pala ang issue sa BBL. Ayan. Yan, tatalakayin po yan sa programa ni Kalevi Tatad sa Pulsuhan. Yan, sa Pulsuhan. Sa Saturday po. At, Yan, abangan nyo po. Abangan nyo nga pala yung programa ni Adan Gabato sa Sabado rin yan. At malay natin, si Lady Exposed ay magbubungad ng kanyang programa sa Sabado rin yan. At malay din natin, matuloy na ang pagdi-DJ ni Ka Roger Ayan. para sa mga senior citizen. Kung mapapansin nyo, pinupuno natin ang araw ng Sabado at para sa iba't ibang programa. Ayan, so wala na tayong oras. Yun, happy viewing nga pala kay Kapitan Reggie Uliba ng Barangay San Juan, Calamba City. Maraming salamat po at inaksyonan niyo po yung problema ng inyong constituents dyan. At syempre po, hello to Jella and Nanay. Ito po sila Arnie Barairo. Hanggang sa muli, see you on Friday. Ayan, at syempre, ito ang inyong lingkod. Bago tayo magpaalam, commercial muna. I love my self-room. She makes me complete. So, sa lahat ng mga listeners at viewers natin dyan, worldwide, at doon sa mga nasa lalawigan ng Cavite at Laguna,
magdala ng payong at napakalakas ng ulan. Mag-ingat po. So sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, isang magandang maulang araw sa inyo, Pilipinas.